to Boss Monchon! Ako lang to. Magandang umaga po mga boss. Halika, samahan niyo ako kung paano ako magturo ng jetters at operator ng hydro jetting machine equipment. Yan po yun. Combination po yan ng diesel engine driven and then Woma pump at water. Maximum pressure po niyan is 20,000 PSI. May ganun po yung kalakas. At yan naman po ang dami na kunyari po ay bundle tube, heat exchangers ng mga oil and gas para diyan magpa-practice yung mga magte-training ng mga jetters. At yan naman po ang mga PPE nila, protection para hindi po sila maaksidente o masaktan. Kasi po malakas po ang pressure, 20,000 PSI pressure. Biriin nyo po yon. Pag tinamang ng puno ng nyog, putol! Yan po yung barrel. Kita nyo naman po, 20K. Means to say, 20,000 PSI. Ganun po siya kalakas. Kung maliit na tao lang, pag hindi marunong humawak, medyo lilipad po sa lakas ng impact. Ayan po, bago po ako mag-start ng actual training, tinuturuan ko muna sila. Ino-orient ko muna sila by lecture sa isang kwarto. Ayan po yon. Para may idea na sila. Hindi ko lang alam kung may natutunan sila o naintindihan nila. Ayan po, mag-i-start na po. Si Kuya Marlon po ang instructor ng actual training. Kasi magaling po mag-Arabic yan, mag-Hindi, mag-Nepal, Kerala. Alam niya lahat, magaling yan eh. Yan, ini-speak niya muna kung may tubig, may water. Parang paresyo na, tubig at water. Kung may engine oil, kung meron pump oil, kung tama pa yung level nila. Kasi po, puro sensor po yan. Pag medyo mababa level ng mga oil, water, automatic mag-o-off yung machine. Ayan. Tinuturuan niya kung paano pa-startin. Yan po yan. Tingnan lang kung malakas yung pressure. Kung meron ng tubig na lalabas papuntang barrel, galing dun sa pump. So, testingin nila muna bago nila start yung actual training kung paano humawak ng barrel. Kasi po may mga technique po yan eh. Hindi kamot po malakas ang pressure malilinis po ang mga surface at bundle tube or inner tube. Ayan po, may pressure na yung high pressure gun. So, ibig sabihin, lumabas na yung tubig. So, pwede na tayo mag-start ng full training. Pero bago yan mag-start, magbibihis pa po yan. Ayan po, kailangan niya magsuot ng water suit para hindi siya mabasa. Kailangan niya magsuot ng rubber boots, safety shoes. Ayan. Kailangan niya isuot yung apron, kailangan niya isuot yung mga arms protection para po iwas masugatan if in case na magkaroong accident. Yan po, nag-start na po siya. Meron po siyang helmet, face shield, lahat po yan dapat po safety first bago mag-start ng activities ng jetters. Yan po, ganyan po. Kunyari, nililinis niya yung bundle tube. Ganyan po paglilinis. Tinuturoan namin kung paano alisin yung mga crude oil, yung mga dumi. Malakas po yan. Pero sa during training, hindi namin po tinotodo. Mga binibigyan lang namin sila ng mga 5,000 PSI or 8,000. Pero pag nasa planta na po, doon po malakas. Kailangan po mga 10,000, 12, up to 14. Kasi pag mga 15,000 PSI, masakit po sa balikat yun. 1 hour lang, then rest na naman ng sila. Ibang jetters naman na magbabarel.
Yan po. Ganyan. Pag mga outer tube po, ganyan po ang paglilinis. By using high pressure gun. Nililinis nila yon. Depende po sa laki. Kasi meron pong bundle tube. Ang laki po ng bundle tube, pag inopen, ang inner tube po nasa around 1,000. So, imagine ganong kalaki yun. So, lilinisin mo yung mga tubong maliliit, 1,000 pieces. Aabutin po ng mga 3 days yun. Minsan, ang haba pa, mga 20 meters length. Ang haba po nun. Ganyan po. Hindi po lahat kaya nyan linisin. Actually, ang nililinis po ng mga high pressure gun mga outside surface lang. Mga tangke, flooring, shell. Marami po pong iba. Para po siyang sandblasting. Pero siya po tubig kasi sa sandblasting yung maliliit po na parang buhangin. Yan, tinatanggal niya po yung barel kasi papalitan na po ng lansos. Ikakabit po yung foot pedal, tapos ikakabit yung lansos. Ayan po, kinakabit ni Kuya Marlon yung rotating nozzle. Kasi yan po ang ginagamit pag maglilinis ng mga inner tube, ng mga heat exchanger at bundle tube. Lahat po ng klase ng tube pwede niya linisin kahit anong size, from 1 inch to 2 inch to 3 inch, kaya po niya. Inaalis niya po yung mga bara ng tubo, pinapalis yung loob ng tubo. Kasi po pagkatapos linisin yan, may inspector po na nag-check dyan. Nilalagyan po yan ng camera sa loob para makita kung malinis o hindi. Using by laptop nila. Yan po, kinakabit na po ni Kuya Marlon yung high pressure hose at lance hose sa foot pedal. Yan pong foot pedal, yan po yung nagtitrigger para magkaroon ng pressure on and off dun sa lance hose, yung hose pong maliit, tsaka sa rotating nozzle. Pag tinapakan nyo po yan, pupunta po yung tubig dun sa dulo ng lance hose, papasok dun sa rotating nozzle. Ganun po yun. Kasi po linalagyan po ng anti-seize para hindi po mag-lock yung thread, para madali po tanggalin pagtapos na yung activities. Yan po. Pag tinapakan po yung foot pedal, dyan po lalabas yun. Ngayon, nilalagyan po rin namin ng marking tape para hindi po maaksidente yung jetters. Kasi po, pag binunod nyo yung lance hose, pag nakita nyo yung marking tape, dapat i-release nyo na yung paa nyo dun sa foot pedal para wala nang pressure na lalabas dun sa rotating nozzle. Kasi pag meron pong lumabas na pressure, ilabas yung hose dun sa tubo, papalag po yun, baka tumama po sa mukha, gawa ng malakas po ang pressure. So makaka-aksidente po yun. Kaya meron po kaming nilalagay na marking tape. Ayan, tinuturuan siya kung paano ipasok yung lance hose na may nozzle dun sa tubo at kung paano siya ilalabas. Ayan po, ganyan po yan. Tatapakan niya yung foot pedal, kita niya po may tubig na labas. Once na tinapakan niya yan, mawawala po yung tubig doon sa breather. Pag nawala na yung tubig doon, ibig sabihin tinapakan niya na yung foot pedal, pupunta na po doon yung sa may rotating nozzle. So papasok na yung sa loob ng tubo, tsaka siya makakalinis. By the way, mga boss, yung rotating nozzle po, kaya po tinawag na rotating nozzle yun, umiikot po yung ulo nun. So habang tinutulak niya yung hose, yung maliit na hose, yung lance hose, umiikot po yung ulo ng rotating nozzle, 360. So meron po yung butas na 1.5 mm ang size. 12 pieces na butas yung ulo. Kaya pag lumabas po ang tubig dun sa rotating nozzle, ganyan po. Linis na linis ang tubig. Bakit tubig? Tubo! Linis na linis ang tubo. Tanggal ang bara, nakapolish pa. Ayan po,
Biro nyo, 5,000 lang ang ginamit dyan. Pero pa sa actual training, umaabot po yan ng 18,000 PSI. Up to maximum 20. Ganun po, kalakas yan. Ayan. Maliit nga lang yung aming dami bundle tube. Sa planta, mahaba po yan. 15 to 20 meters length. Tsaka, around 1,000 tube. Maximum po ng paglilinis ng tubo sa tamang proper way ng paggalaw ng lansos, around 5 minutes papunta and then 5 minutes pabalik. Kasi pag minadali nyo yan, nako po, hindi po mapapalis ng maganda yung loob ng tubo. Tiyagaan po yan, dahan-dahan lang. Pero pag maiksi naman po yung tubo, mabilis. Kasi mga 2 minutes, 3 minutes. Tapos balikan, 2. Ganon din. So, ayan, kita nyo, tinatapakan niya yung foot pedal. Tinuturoan ni Kuya Marlon kung paano humawak na. Yan, sus. O, tingnan yung kaliwang kamay niya, paa niya, nakatapak sa foot pedal. Tapos, tinutulok niya yung hose. Ayan, tingnan niya, walang tubig na labas. Once na binitawan niya yung paa niya dyan, yun, lalabas yung tubig. Ibig sabihin, wala nang pressure dun sa hinahawakan niyang lansos. So, pwede niya nang bunutin yan. Kasi safe na po yan. Wala na pong pressure, hindi na po papalag yung mga hose. Hindi na siya mga aksidente. Kita niyo, makikita niya po yan. Yan po, ganyan po kami mag-training ng jetters. Kita niya po, binunot na yung tubo. Anong binunot ng tubo? Binunot yung last hose! Paligtad ka lagi! Ayan, ngayon, magpe-prepare na siya kasi babaklasin na ulit, itatabi na yung gamit. So, dyan po nagtatapos ang aming training. So, pagkatapos po niyan, i-issuean ko na po sila ng ID certificate. Katibayan na nakapag-training sila. At qualified na po sila. So, mga boss, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ako po, si Boss Monchon, ang nagsasabing, ako lang to.